puno man ay nasasaktan din. Aray ko, daing ng isang punong bayabas. Kasi naman ay ilang mga kabataang lalaki ang nag-uukit ng kani-kanilang mga pangalan sa katawan ng puno. Tuwang-tuwa pa man ding minamasdan nila mula sa malayo ang mga pangalang isinulat nila. Aray ko, nasusunog ang balat ko. Iyan naman ang daing ng isang punong mangga sa likuran ng bahay. Kasi ay nagwawalis si Lola Karya. Inipon niya ang mga pinagwawalis sa bandang ugat ng punong kahoy at saka ito sinindihan. Malinis nga pero hindi niya naririnig ang sunod-sunod na taghoy ng punong mangga. Alam mo ba na ang isang puno ay katulad din ng isang tao? Nasasaktan din ito at nasusugatan. Kapag nabakbak ang balat ng isang puno, para rin itong tao na nagurlisan o nasugatan ang balat. Buhat sa bahaging ito, maaaring pumasok ang impeksyon na makapagpapalala sa bahaging may sugat. Mabuti na lamang at katulad pa rin ng isang tao, may paraang pansarili ang isang halaman upang mapaghilom nito ang kanyang sugat. Paano? Masdan mo. Kapag nagurlisan ang balat ng puno o ng isang halaman, may dagtang aago sa sugat nito para itong dugo na nagmumula sa ating ugat, hindi ba? Ang dagtang ito, kapag natuyo, ay nagsisilbing pantakip sa bahaging nasugatan. Ito ang kanilang paraan upang harangin ang mikrobyong papasok at maiwasan ang impeksyon. Ngayon, kapag nasarhan na ang sugat, makapagsisimula na ang paghihilom ng sugat. Kung ihahambing ang mga malalaking puno sa mga ordinaryong halaman, masasabi nating mas malaki rin ang pagkakataon na sila ay masugatan o masaktan. Ang isang malaking puno ay higit na madaling masugatan dahil sa sumusunod na mga kadahilanan. Una, ang isang magulang at malaki ng puno ay isang pinagkukunang yaman na napakainam na putulin upang gawing tabla at kahoy. Ikalawa, ang mga ibon at hayop kasama na rin ang mga insekto ay sumisilong at nananahan sa mga malalaking puno. Ikatlo, ang lalong pinakamataas na mga puno ang higit na nakakaakit ng mga namumuong kidlat sa kalangitan. Bukod dito, marami pang mga mumunting paraan kung paanong ang puno ay nasusugatan. May mga nagpapako ng mga paskel at babala sa puno. May mga batang naglalambitin at nag-aakyatan sa mga sanga nito. At kagaya ng ating mga halimbawa sa unahan ng seleksyong ito, may mga nag-uukit sa balat ng puno at mayroon ding nagsisiga sa mga ugat nito. Napakaganda ng hambingang ito ng isang tao at ng isang puno. Sabihin pa, kapag malusog ang isang puno, mas malaki ang pag-asang ito'y muling gagaling kapag payat at mahina. Mas matagal itong makakabawi o kaya naman ay maaaring tuluyan na itong mamatay. Kaya't ikaw, bago mo baliin ang isang sanga ng halaman, mag-isip ka muna. Ano kaya ang damdamin ng isang taong binabalian ng daliri o braso?